Minamahal kong kaibigan, isipin mo ang isang tapiserya na hinahabi gamit ang mga gintong sinulid mula pa sa simula ng panahon. Ganyan ang kasaysayan ng Biblia. Bawat hibla ay nagpapakita ng malasakit ng Diyos sa bawat henerasyon. Sa simula, nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pagkatapos hinubog niya ang tao gamit ang kanyang sariling mga kamay at hiningahan ito ng buhay. Ang hiningang iyon ay umaabot pa rin sa iyo ngayon. Kahit nang pumasok ang kasalanan, hindi tumalikod ang Diyos. Sa halip, ipinangako niya ang pagtubos. Sa mismong Eden, iniisip ka na niya. Ang arka ni Noe ay naging tila isang malaking yakap ng proteksyon sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang lahat ay tila gumuho, alalahanin mo, alam ng Diyos kung paano iligtas ang kanyang mga anak. At nang tawagin niya si Abraham, ito ay upang ituro na ang pananampalataya ay nagbubukas ng daan kahit hindi nakikita ng mata. Lumakad ka sa pananampalataya ngayon, kaibigan kong mahal. Lumago ang bayan ngunit naranasan nila ang pagkaalipin. Sa kabila nito, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at nagpadala siya ng mga tagapagligtas. Hanggang ngayon pinakikinggan pa rin niya ang iyong tinig. Sa pamamagitan ni Moises, hinati ng Diyos ang dagat. Sa iyo, kaya niyang hatiin ang takot at buksan ang mga pintuan. Magtiwala ka lamang. Sa disyerto, pinakain niya sila ng mana. Hanggang ngayon, pinapakain pa rin niya ang iyong kaluluwa kung bubuksan mo ang iyong puso. Mahirap man ang pagtawid, hindi kailanman nabigo ang kanyang pangako. Huwag kang susuko ngayon, mahal ko. Mas malapit ka na kaysa sa iyong iniisip. Sinakop ni Josue ang lupaing ipinangako. Panahon na rin para angkinin mo ang mga pangakong ibinigay sa iyo ng Diyos. Nang ang bayan ay paulit-ulit na bumagsak sa sakit, nagtindig ang Diyos ng mga hukom. Ipinapakita nito sa atin, kahit tayo'y bumagsak, tinatawag pa rin tayo ng Diyos upang magsimulang muli. Si Gideon, natatakot. Si Jefte, tinanggihan. Si Samson, padalos-dalos. Hindi pumipili ang Diyos ng perpekto, kundi binibigyan niya ng kakayahan ang mga handang sumunod. Itataas mo ang iyong puso at alalahanin. Nakikita ng Diyos ang higit pa sa iyong mga kahinaan. Ang nakikita niya ay ang layunin mo. Ang buong kasaysayan hanggang ngayon ay nagpapatunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas matatag kaysa sa pagkakamali ng tao. Isang napakagandang pangako. Ako'y sa iyo saan ka man magtungo. Josue 1:9. Pagkatapos pumasok sa tagpo ang isang batang pastol na may matapang na puso, si David. Tinalo niya si Goliath sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng lakas. Anong makapangyarihang larawan, isang batang lalaki na may tirador. At ang kapangyarihan ng langit sa kanyang likuran. Ganyan din kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Pagkatapos, humiling si Solomon ng karunungan at itinayo ang templo. Nawa, magningas din sa iyong puso ang hangaring ito. Itayo ang iyong buhay na may karunungan. Ngunit lumayo ang bayan at ang mga propeta ay itinindig bilang mga ilaw sa gitna ng dilim. Isaias, Jeremias, Ezekiel. Lahat ay nagtuturo patungo sa pag-asa ng hinaharap. Kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may hibla ng pag-asa na nakasabit sa bintana ng kasaysayan. Dumating ang pagka-exile. Ngunit kahit sa pagkabihag, nagpadala ang Diyos ng mga panaginip, pangitain at mga pangako. Isipin mo si Daniel, nananalangin sa bukas na bintana kahit nalalagay sa panganib ang buhay niya. Anong tapang, mahal kong kaibigan. Itinayo ni Nehemias ang mga pader muli, gamit ang pananampalataya at aksyon. Naway ang iyong buhay din ay masimulang buuin muli, isa-isang ladrilyo. Kapag naramdaman mong wala ng matibay na pundasyon, alalahanin mo, ang Diyos ang iyong arkitekto at kaaliwan. Ginamit si Esther ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan, isang di inaasahang babae sa panahon ng kaguluhan. At ganoon din, kahit walang nakikitang himala, ang Diyos ay gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Totoo pa rin ito hanggang ngayon. Dumating ang panahon ng katahimikan, ngunit inihahanda na ng Diyos ang entablado para sa pagdating ng Mesyas. Binuksan ang mga daan, naghalo ang mga kultura, at uhaw ang mga puso. Lahat ay inihanda upang ang liwanag ay lumiwanag sa kadiliman. Ang pangako ng tagapagligtas ay hindi nabigo. Darating siya bilang isang sanggol,
ngunit babaguhin niya ang lahat. Ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Isaiah 1:1 nauta, naway ang liwanag na ito ay lumiwanag sa iyo ngayon. Ipinanganak si Jesus sa isang sabsaban, ngunit dinala niya ang langit sa lupa. Anong matamis na tagpo? Ang Diyos ay nasa gitna natin, napakalapit. Sa kanyang bautismo, sinabi ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak." Ito rin ang tinig na kailangan mong marinig ngayon. Minamahal ka. Nagpagaling siya, nagturo, nagpatawad, at itinuro niya sa atin kung paano mamuhay ng may layunin. Bawat hakbang niya ay tugon ng Diyos sa daing ng sangkatauhan. Sa krus, dinala niya ang lahat ng humahadlang sa atin sa Ama. At sa muling pagkabuhay, binuksan niya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Naway madama mo ngayon ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay sa iyong napapagod na puso. Pagkatapos ng pag-akyat niya sa langit, dumating ang banal na espiritu na may apoy at isinilang ang simbahan na may kapangyarihan. Isipin mo, mga simpleng tao, nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit pinag-isa sa iisang espiritu. Nangaral si Pedro ng may tapang, dinala ni Pablo ang ebanghelyo sa buong mundo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng Diyos ang mga karaniwang tao upang gumawa ng pambihirang bagay. Pinaaalalahanan tayo ng mga sulat ng mga apostol, pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Tatlong haligi na kayang tumindig sa gitna ng anumang bagyo. Kahit inuusig, nanatiling matatag ang simbahan. At kaya mo rin, basta't nakatuon ang iyong mga mata sa itaas. Ipinapakita ng aklat ng pahayag ang maluwalhating wakas. Trono, kaluwalhatian, pagsamba, tagumpay. Anong tanawin? Ang kordero ang naghahari, pinapahiran ang bawat luha. Itayo mo ang iyong ulo at lumakad ng may tapang. May wakas na ang kwento at ito ay tagumpay. At narito ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Pahayag 21:5. Aking giliw kay sarap maglakbay kasama ka sa kwentong ito na buhay na buhay. Naway ang pag-aalaga ng Diyos na ipinakita sa bawat henerasyon ay maranasan mo rin sa araw na ito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, magkomento ka sa ibaba. Aling bahagi ng Biblia ang pinakakumakausap sa iyo? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aming channel at i-activate ang kampanilya para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na panalangin tuwing umaga. Tara, samahan mo ako araw-araw sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng masagana. Naway ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumaiyo palagi. Amen.